Bago tayo magsimula, siguraduhin mong hindi ka nag-iisa sa kwarto at siguraduhin mong tao. May isang video sa internet na sinasabing cursed, ayon sa mga kwento sa forums at dark corners ng internet. Kapag pinanood mo raw ang video na yon hanggang dulo, may isang bagay na mangyayari sa loob ng 3 araw. Sa una, walang naniniwala. Iniisip ng lahat, urban legend lang ito, isang panakot, isang creepypasta. Pero may isang lalaki ang nagdesisyon na patunayan kung totoo o hindi. At ang ginawa niya ay nag-upload ng reaction video. Ang pangalan niya ay Ethan Reyes. Hindi siya sikat na YouTuber. Mga ilang libo lang ang subscribers niya. Ang content niya ay simpleng reaction videos. Mga horror clips, mga urban legends, mga misteryo sa internet. Isang gabi, habang nagbabrowse siya sa isang forum tungkol sa mga creepy videos, may nakita siyang thread. Ang title, "Huwag mong panoorin ang video na ito kung gusto mong mabuhay." Siyempre, natawa si Ethan. Maraming ganitong kwento sa internet. Mga cursed tapes, mga haunted recordings, lahat. Katang-isip lang, pero may kakaiba sa thread na yon. Hindi ito tulad ng ibang creepypasta. Walang dramatic na kwento, walang exaggerated na detalye. Puro maikling comments lang. Mga taong nagsasabing, "Pinanood ko, sana hindi ko ginawa." May naririnig na ako sa bahay. 3 araw, yun lang ang sasabihin ko. At may isang comment na paulit-ulit na lumalabas, "Huwag mong tapusin ang video." Doon nagsimulang maging interesado si Ethan. Para sa kanya, perfect content yon. Viral, creepy, clickbait. Kaya nagdesisyon siyang gawin ang ginawa niyang madalas gawin. Mag-record ng reaction video. 1 oras matapos niyang makita ang thread, nakaupo na siya sa harap ng camera. Live recording, hindi live stream. Gusto niya raw siguraduhin kung may mangyayari. Ngumiti siya sa camera. "Okay guys, may video raw na cursed. Kapag pinanood mo hanggang dulo, may mangyayari sa loob ng 3 araw. Tumawa siya. "Let's see if it's real." Binuksan niya ang file. Ang pangalan ng video, "Watch Me Alone." MP4 ang unang ilang segundo. Walang kakaiba. Static. Lumang VHS-style noise. Parang lumang tape. Tapos, lumitaw ang isang hallway. Mukhang lumang ospital. Mahaba, madilim. At sa dulo ng hallway, may isang pintuan. Walang gumagalaw. Walang tunog. Tahimik. Napakatahimik. Napansin ni Ethan. "Guys, parang wala naman." Habang nagsasalita siya, may napansin ang viewers sa recording. Sa pinakadulo ng hallway, may shadow na gumalaw. Hindi iyon napansin ni Ethan. Nagpatuloy lang siya. Minuto ang lumipas. Wala pa ring nangyayari. Hanggang sa dahan-dahang bumukas ang pintuan sa dulo ng hallway. Napakunot ang noo ni Ethan. Okay, creepy editing. Pero hindi iyon editing dahil ang pinto ay bumukas ng dahan-dahan. At mula sa loob ng madilim na kwarto, may isang figure na lumabas. Hindi malinaw ang mukha. Pero mukhang tao, payat, mahaba ang braso. At nakatingin ito direkta sa kamera. Tahimik, hindi gumagalaw. Tumingin si Ethan sa kamera. Okay, medyo creepy na. Biglang nag-flicker ang video, 1 frame lang. Pero sa frame na yon, ang figure ay nasa gitna na ng hallway, mas malapit. Napakunot ang noo ni Ethan. Wait, rewind ko nga. Pero nang i-rewind niya, wala na ang frame, hindi na mahanap. Nagpatuloy siya sa panonood. At doon nagsimulang maging kakaiba ang video. Habang tumatagal, lumalapit ang figure, pero hindi ito naglalakad. Hindi gumagalaw, bawat ilang segundo, bigla na lang tong mas malapit, parang teleport, hanggang sa nasa harap na ito ng camera. Halos punuin ang screen. At doon unang narinig ang tunog, isang mahinang bulong, halos hindi marinig, pero kung lalakasan mo, may sinasabi. Paulit-ulit. "Why did you watch?" Napatawa si Ethan. Okay, medyo effort yung gumawa nito. Pero habang nagsasalita siya, napansin ng viewers ang isang bagay. Sa likod ni Ethan, sa mismong kwarto niya, may anino na gumagalaw. Hindi iyon napansin ni Ethan. Patuloy siyang nanonood. Sa video, biglang naging black screen. Tapos may text. "Now I see you!" Natawa ulit si Ethan. "At ayun na yung ending!" Huminto siya sa recording. Nag-wave sa camera. Okay guys, fake obviously. Pero medyo creepy editing.
In-upload niya ang reaction video kinabukasan. Sa unang araw, wala namang nangyari. Normal, nag-comment pa siya sa video. Day 1, still alive. Pero nung gabi ng unang araw, habang natutulog siya, may narinig siyang tunog sa hallway ng apartment. Isang mahinang katok, 3 beses. Tok, tok, tok. Binuksan niya ang pinto. Walang tao. Kinabukasan, nag-comment ulit siya sa video. Day 2, still nothing. Pero noong gabi ng pangalawang araw, habang nag-i-edit siya, napansin niya sa camera preview, may shadow sa likod niya. Paglingon niya, wala naman. Natawa siya. Okay, creepy coincidence. Pero noong ikatlong gabi, doon nagsimula ang tunay na takot. Habang nagla-live siya, may nag-comment sa chat. May tao sa likod mo. Natawa si Ethan. Guys, wag na tayo sa ganito, pero dumami ang comment. Seriously, turn around, now! Dahan-dahan siyang lumingon, wala naman, ngumiti siya. Told you. Pero nang bumalik siya sa camera, napansin niya ang isang bagay sa screen. Sa mismong reflection ng monitor, may nakatayo sa likod niya, isang tao, payat, imimb, mahaba ang braso. Eksaktong figure mula sa video! Dahan-dahang lumapit ang figure sa kanya. Napansin niyo ng live viewers, nag-explode ang chat. Run! Behind you! Turn off the stream! Pero bago pa siya makalingon, may bumulong sa microphone. 3 days! Biglang nawalan ng signal ang stream, naputol. Hanggang ngayon! Ang video na yon ay nasa internet pa rin. Tinanggal na ang original cursed video. Pero ang reaction video ni Ethan, naka-upload pa rin. At kung panoorin mo ito hanggang dulo, may isang frame sa huling segundo. Isang frame lang, makikita mo si Ethan, nakatingin sa camera. Pero sa likod niya, may isang figure. At nakasulat sa screen, "Now I see you too." Kung may video na sinasabing may sumpa, papanoodin mo pa rin ba ito hanggang dulo? O ihihinto mo bago pa huli ang lahat?